Yo, what's up mga kaibigan? Yeah! Sayaw-sayaw tayo. Sayaw-sayaw dong, sayaw-sayaw. Yeah! Rock and roll to the world. Yo, what's up mga kaibigan? Yun. Nandito na naman ako, ang pinakagwapo at pinaka master of the universe na si Richard Belen. Yeah. Sayang oras ba, Dodong? Sayang ba mga oras? Well, ano nyo na lang, ganun talaga. Sayang! Joke lang, wala na. Okay na mga kaibigan. Para hindi sayang ang oras nyo, ay panoorin nyo ito ng buo. Bakit ba kasi may intro pa? Well, kaibigan, ang itatakil kasi natin ngayon ay ang itatakil natin ngayon ay isa sa mga hidden technique na isa sa mga hindi nyo makikita basta-basta sa internet. Wow, napaka big time. Alam nyo ba bakit tayo may introng ganyan? Kasi nami-mental block ang inyong lingkod, si Richard Belen. Pwede naman kayong mag-quit na. pwede naman kayong umalis na o kaya maghanap na kayong ibang tutorial. Hindi, biro lang. Nag-ano lang tayo, kumbaga parang nagbababling, mga walang kwentang mga salita. Pwede nyo naman itong i-forward mga kaibigan. Halimbawa kaibigan ay gusto mong magbenta ng YouTube channel. Pwede ba? Or halimbawa naman, na-demonetize ang iyong YouTube channel at sinabing permanent na, wala ka ng pag-asang gumawa ng ibang AdSense account. Kumbaga parang hindi siya terminated pero ang YouTube channel mo hindi terminated, pero yung AdSense mo ay hindi na malink sa ibang sa ibang AdSense account. Parang Google AdSense error na kapag nag-a-apply ka for monetization. May pag-asa pa ba? Ang sagot ay oo. Ano ang dapat gawin? Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan. At pwede bang palitan ko ang email account ko sa aking YouTube channel? Ang sagot ay oo ulit. Ang kulit. Umpisa na tayo mga kaibigan. Ang haba nung natin, ng bubbling intro natin, ang haba. So, ito na mga kaibigan. Hindi ko alam kung ano ba yung pinunta mo dito, yung magbebenta ka ba ng YouTube channel or magta-transfer ka ng ownership, or dahil sa AdSense na terminate ang iyong Google AdSense at hindi mo na magamit ang iyong YouTube channel para sa pagpapamonetize. Well, kahit alin doon mga kaibigan, iisa lang kasi ang solusyon doon mga kaibigan. Ganito ang ginagawa doon mga kaibigan. Nabululan ako. Kung halimbawa, meron ka ng YouTube channel, tapos gusto mo siyang ipamonetize ulit pero hindi ka na makapag-create ng Google AdSense. At ginawa mo na ang lahat mga kaibigan. Ginawa mo na lahat na naglipat ka na, ginawa mo ng brand account yung YouTube mo. Pero nung na-reach mo yung 4,000 watch hour, 1,000 subscriber, rejected pa rin. Hindi mo ma-unlink ang iyong Google AdSense. Hindi mo siya ma-unlink para mapalitan mo ng Google AdSense.
hindi mo rin ginawa mo na rin yung let's say, pinagbubura mo na lahat ng dati mong video, no traces of any videos na may violation, pero wala pa din. So, ang solusyon dyan, kaibigan, ay eto: magsayaw-sayaw. Biro lang mga kaibigan. Ang solusyon dyan mga kaibigan ay palitan mo ang iyong email AdSense. Palitan mo ang ang ownership. Actually, mas maganda, palitan mo talaga yung pangalan mo, or ilipat mo na lang yung ownership ng iyong channel sa iba. Halimbawa, naban na ang AdSense ni Richard Belen kasi may mga ginawa siyang violation at hindi na siya ngayon makapag-create ng another AdSense. Pero yung buhay pa ang kanyang YouTube. Ang pwede mong gawin ay ilipat mo ang iyong channel sa asawa mo, sa kapatid mo, or kahit kanino. So, paano ginagawa yun, kaibigan? Nagagawa ba yun? Yes, mga kaibigan. Meron ang Facebook. Ang Facebook mo. Wala man tayong Facebook dito. Patay tayo dyan. Ano tayo dito, mga kaibigan? YouTube. Yun. Pwede mong ilipat ang iyong YouTube channel sa ibang Gmail. At syempre, yung Gmail na yon hindi rin nakapangalan sa'yo, mga kaibigan. Kung nakapangalan sa'yo yun, magduduplicate record dyan, walay din. So, siguraduhin mo na ililipat mo sa ibang pangalan, sa asawa mo, sa kahit kanino. So, yun na. Yun lang yun. Actually, yun lang yun. Wala na. Tapos ng video. Tapos na ang video. Yun lang. Para ma-monetize ulit ang dati mong YouTube channel, ilipat mo sa pangalan ng ibang email address. Yun na yun. And, tapos na. Joke lang. Tapos na talaga. Yun lang talaga yun eh. Ililipat mo lang. Pero ang sunod na tanong, paano? Ganito, nag-record na ako kanina eh. I-play ko itong video, cut ko to, tapos idugtong ko. Ganito maglipat, mga kaibigan, ng ownership. Tapos ano pala, mga kaibigan, pagkatapos mong ilipat, kailangan i-delete mo, kaibigan, yung kailangan i-delete mo yung dating account nun, dating owner nun. Halimbawa, nakaban ang pangalan ko, Richard Belen. Kailangan pag nailipat ko sa asawa ko, halimbawa si Saibel Balaoro, dapat dapat ma-delete ako doon para mawala yung record bago ako mag-apply for monetization. So, ang haba-haba na ng ating intro. Ito na, mga kaibigan. Ito ang karugtong. Tapos na. Pero mga kaibigan baka pwede nyo naman huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot ang bell button. Ito kasi ang kauna-unahan nating video sa channel na ito. Sa ating Richard Belen Tagalog Tutorial. So maraming salamat, kaibigan. Ang mga ina-upload natin dito ay mga malulupit, mga kakaiba, at mga pinaghirapan natin ng ilang taon, mga kaalamang na istak na sa isipan ng inyong lingkod, si Richard Belen. So para ma-transfer yung ownership ng YouTube mo, ay pupunta tayo, mga kaibigan, sa ililipat nating channel. So pupunta ako dito, mga kaibigan, ngayon sa sa mga channels. Yan. Halimbawa, ito si Belen Family Vlogs na may 1,900 na subscriber ang ililipat ko sa ibang email, mga kaibigan, sa ibang email. So pakita ko sa inyo, ang current na email ko ay ito. Ang nakalagin ko ay itong si richardbelenworld@gmail.com. Ililipat natin siya, kaibigan, dito kay pinayexpress2020@gmail.com, yung ownership. So ganito gagawin natin, mga kaibigan. Nandito tayo sa ating brand account na Belen Family Vlogs. Pupunta tayo, mga kaibigan, dito sa settings, and then permission, mga kaibigan. Tapos sa manage permission,
kiklik natin itong manage permission. Yan. Kapag ang iyong ba't parang hindi click natin. Ayan. Kailangan i-add natin yung sa kaibigan vlog. Yun kasi yung natin dito kasi natin ita-transfer kay kaibigan vlog, kay Pinay Express 2020. Kung hindi ka pa nakapag-add, meron yan dito. Ayan. I-type mo dyan yung email address ni kaibigan vlog. Yan, tapos mag-choose ka ng role kung owner or manager. So dahil ita-transfer natin yung YouTube channel dun sa ibang email address, kailangan ilalagay natin siya as owner. And then after 7 days, kailangan itong ownership na to is itataas pa natin ng isa. Gagawin natin siyang primary owner. Ngayon, ang tanong, pag primary owner ko ba yan? At ayoko nang ma-access ni richardbelenword@gmail.com ang YouTube channel. So parang totally sa akin na talaga yon, hindi na ma-access. Pwede ko bang i-delete si Richard Belen? Pwede mga kaibigan. So papakita ko sa inyo, ito yon, primary owner. Yan, make kaibigan vlog the primary owner of Richard Belen Vlogs. Ita-transfer natin yung ownership niya mga kaibigan. Transfer. Sa baba may nakalagay transferring and ownership transferred. Ngayon, tingnan natin. Papalitan ko na itong richardbelenword@gmail.com. Isa-sign in ko si Pinay Express. So delete natin yan. Verify it's you. I-X natin ang mga to. Ngayon mga kaibigan, next lang natin siya. And password. So maglalagay ako ng password. So ito na siya ngayon mga kaibigan. Ito yon mga kaibigan. Google My Business. Richard Belen has made you the primary owner. Ayan. Has made you the primary owner of Richard Belen Vlogs. Your access has changed. Yun. So, i-get started natin yan mga kaibigan. Ang gagawin naman natin ngayon ay, eto nakita nyo sa may taas, si Pinay Express na ang nag-access ng Richard Belen Vlogs. Ang gagawin naman natin ngayon mga kaibigan ay tatanggalin natin si Richard Belen. Yung talagang original na nasa kanya yung YouTube channel. Manage account ulit mga kaibigan. And then may confirmation lang. Pipindutin daw natin. Manage permission. Ito. Ako na ang primary owner at si Richard Belen ay owner na lang. So ang gagawin natin, itong si owner na to is tatanggalin natin siya, i-remove natin. Yan Ayun, wala na siyang access. Ngayon, para makita natin, pupunta tayo ngayon ng YouTube. Yan. Ayun na mga kaibigan. Tayo na ang original na may-ari ng Belen Family Vlogs. When the night... Ba't nag-logout ako? Titingnan natin. Lagi natin. Ayun Tingnan nyo mga kaibigan. Yung richardbelenword@yahoo.gmail.com. Yan ang primary ko Pag tiningnan natin dito sa may sidebar, hindi na natin makikita si Belen Family Vlogs. Ayun no subscriber na. Ayan Belen Family Vlogs, no subscriber na.
Itong Belen Family Vlogs, iba yan, 3 subscriber yan. Hindi yan yung transfer natin. Ang transfer natin ay yung Belen Family Vlogs na may 1,900. So nasaan na ba yun? Titingnan natin mga kaibigan. Magsi-switch account tayo. Yun. Na kay Pinay Express 2020 na ba? Nandito na siya mga kaibigan. Ang galing natin na i-transfer natin ang YouTube channel sa ibang email. At tinanggal na rin natin sa ibang email yung itinanggal na rin natin sa email na Richard Belen Word ang Belen Family. So ganun lang kadali. Titingnan natin, mag-switch tayo. I-access natin yung Belen Family na yon. Tingnan natin kung nakay Pinay Express na ba talaga. Ayan, yung email na Pinay Express. Nandito na si Belen Family Vlogs na may 1,000. Tingnan natin. Sa YouTube Studio kung na-access din. Ayun no, na-access din mga kaibigan. So yun lang mga kaibigan. Ganun mag-transfer ng ownership. At ang tanong naman kung pagkatapos bang matransfer ay pwede ba siyang i-delete yung dating email? Pwede mga kaibigan. Kaya ingat-ingat kayo mga kaibigan sa inyong mga account. Dahil kapag nahack yan, pwedeng i-transfer ang YouTube channel nyo sa isang ibang email address.